Mainit ang sikat ng araw nang mabilis na naglalakad si Edgardo papasok sa kanilang unibersidad. Bitbit niya ang isang lumang backpack na ilang beses nang tinahi ng kanyang ina. Kupas na rin ang kanyang puting polo at halatang luma na ang kanyang sapatos. Ngunit maayos pa rin niya yung nilinis bago pumasok. Sanay na si Edgardo sa mga matang mapangusga ng ibang estudyante. Sa tuwing dadaan siya sa hallway, may mga bulong-bulungan at mahinang tawanan siyang naririnig. Ngunit tulad ng nakasanayan, tahimik lang siyang yumuyuko at nagpapatuloy. "Uy, nandiyan na si Boy Ukay!" Malakas na biro ni Mark habang napapalibutan ang kanilang barkada. Nagtawanan sina Rolly at June. Kahit si Carmina ay napangiti habang nakatingin kay Edgardo. "Pre, baka gusto mong umutang ng plantya," dagdag ni Rolly habang pinagtatawanan ng gusot na manggas ng polo ni Edgardo. Hindi sumagot si Edgardo. Bahagya lamang siyang ngumiti at dumiretso sa kanyang upuan. Sa totoo lang, wala na siyang lakas para patulan pa ang mga iyon. Mas mahalaga sa kanya ang makapagtapos ng pag-aaral kaysa sayangin ang oras sa pakikipagtalo. Working student si Edgardo. Pagkatapos ng klase sa umaga, dumidiretso siya sa isang maliit na karinderya kung saan siya naghuhugas ng pinggan kapalit ng kaunting sweldo at libreng pagkain. Minsan, madaling araw na siyang nakakauwi dahil tumutulong pa siya sa kanyang ama sa pag-aayos ng sirang mga upuan at mesa na kanilang ibinebenta. Mahirap ang kanilang buhay, ngunit hindi kailanman naisip ni Edgardo na sumuko. Isang tanghali, habang nasa kantin ang buong klase, tahimik na umupo si Edgardo sa isang sulok. Isang perasong tinapay at libreng tubig lamang ang kanyang tanghalian. Napansin iyon ni Mark. "Pare, tanghalian mo yan? Parang pagkain lang ng sisiw yan ah." Malakas nitong sabi upang marinig ng iba. Nagtawanan na naman ang ibang mga estudyante. "Hayaan mo na, baka nag-iipon ng pambiling bagong bag," dagdag na Rolly. Napayuko si Edgardo ngunit nanatiling kalmado. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya upang bumili sana ng murang ulam gamit ang natitira niyang barya. Ngunit nang bilangin iyon ng tindera, kulang pala ang pera niya ng 10 piso. "Pasensya na iho, kulang ito," sabi ng tindera. Namula sa hiya si Edgardo. Agad niyang kinuha ang mga barya. "Ayos lang po," mahina niyang tugon. Ngunit narinig iyon ni Mark. 10 piso lang, wala pa? Grabe ka naman," natatawang sabi nito. Pakiramdam ni Edgardo noon ay gusto na lamang niyang mawala, ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang ipakita sa iba kung gaano siya nasasaktan. Habang papalabas siya ng kantin, narinig siya ni Carmina. "Sayang naman, matalino pa naman sana siya." Simple lamang ang sinabi nito, ngunit mas masakit iyon para kay Edgardo kaysa sa mga panlalait ni Mark. Gabing-gabi na nang makauwi siya sa kanilang maliit na bahay. Nadatnan niyang natutulog na ang kanyang mga magulang habang nakabukas pa ang ilaw sa lamesa. May iniwang pagkain ng kanyang ina para sa kanya, kahit alam niyang kaunti lamang ang kanilang bigas. Tahimik na napaupo si Edgardo. Sa kabila ng pagod at kahiyan, hindi nawala ang kanyang pangarap. "Bahalang araw," bulong niya sa sarili. "Aahon din tayo." Hindi niya pangarap yumaman para magyabang. Ang pangarap lang niya ay magkaroon ng sariling restaurant. Isang lugar kung saan walang taong huhusgahan dahil lamang sa kanilang damit o estado sa buhay. Lumipas ang mga taon at dumating ang araw ng kanilang pagtatapos. Habang abala ang karamihan sa pagkuha ng litrato at pagdiriwang, tahimik lamang na nakatayo si Edgardo sa gilid hawak ang kanyang diploma. Sa kabilang banda, nagtatawanan sina Mark, Rolly
at pati na rin si June habang pinag-uusapan ang kanilang magagarang plano sa buhay. Sigurado ako, tayo ang yayaman sa batch natin, mayabang nasabi ni Mark. Napatingin sila kay Edgardo na noon ay simple pa rin ang kasuotan. Si Edgardo, malamang habang buhay na empleyado yan, dagdag na Rolly. Muling nagtawanan ng grupo, ngunit hindi sila pinansin ni Edgardo. Tahimik lamang siyang ngumiti habang maigpit na hawak ang diploma. Dahil alam niya sa sarili niyang bahalang araw, patutunayan niyang hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang tunay na tagumpay. Pagkatapos ng kolehiyo, agad na hinarap ni Edgardo ang realidad ng buhay. Habang ang ilan sa kanyang dating mga kaklase ay abala sa pag-a-apply sa malalaking kumpanya, siya na may kung saan-saan nagtatanong ng trabaho upang may maipadala sa kanyang pamilya. Hindi naging madali ang lahat. Sa unang mga taon matapos siyang graduate, naging construction helper siya kahit siya'y may pinag-aralan. Sumunod ay naging pahinante ng delivery truck. Ngunit kahit anong sipag niya, kulang pa rin ang kinikita para sa gastusin nila sa araw-araw. Isang gabi, habang kumakain siya ng instant noodles sa maliit niyang inuupahang kwarto, napaisip siya sa pangarap niyang magkaroon ng sariling restaurant. Naalala niya kung papaano siyang minsang nahiya sa kantin noong kolehiyo pa lamang siya dahil wala siyang pambayad. Simula noon, nangako siya sa kanyang sarili na balang araw ay gagawa siya ng lugar kung saan komportable ang lahat, mayaman man o mahirap. Kinabukasan, nakakita siya ng hiring sa isang maliit na restaurant sa Maynila. Kahit mababa ang sweldo, agad siyang nag-apply bilang dishwasher. Sigurado ka ba? Di ba may pinag-aralan ka? Bakit dito ka nagtatrabaho? At saka isa pa ay mabigat ang trabaho rito, sabi ng manager habang tinitignan ang kanyang resume. Opo, kakayanin ko po, buong tiyaga niyang sagot. At totoong kinaya nga niya. Araw-araw, halos 16 na oras siyang nagtatrabaho. Mula paghuhugas ng plato hanggang paglilinis ng kusina. Ginagawa niya ng walang reklamo ang lahat ng ito. Madalas ay namamanhid na ang kanyang mga kamay sa sabon at sa mainit na tubig. Ngunit hindi siya sumusuko. Napansin niyon ng head chef nilang si Mang Ramon. Isang matandang kilalang istrikto ngunit mahusay magluto. Isang gabi, nadatna ni Mang Ramon si Edgardo na tahimik na pinapanood ang mga kusinero habang sila ay nagluluto. Bakit gising ka pa? Tanong nito. Gusto ko lang pong matuto, nahihiyang sagot ni Edgardo. Mula noon, unti-unti siyang tinuruan ni Mang Ramon ng iba't ibang recipe at pati na rin mga teknik sa pagluluto. Hindi sapat ang sipag sa negosyo, madalas sabihin ng matanda. Kailangang marunong ka ring makitungo sa tao. Tinandaan niyo ni Edgardo. Habang tumatagal, natuto siyang magluto, mag-budget, kumausap ng mga customer, at magpatakbo ng maliit na negosyo. Kada sweldo, halos wala siyang ginagastos para sa sarili. Mas inuuna niya ang kanyang pamilya at ipon. Lumipas ang ilang taon bago siya nakaipon ng sapat na pera upang makapagsimula. Sa isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada, nagtayo siya ng simpleng food stall na nagbebenta ng lutong ulam at noodles. Noong una, matumal ang benta. Minsan, maghapon siyang nakatayo ngunit kakaunti lamang ang customer. May mga pagkakataong gusto niya nang sumuko. Ngunit lagi niyang naaalala ang hirap na pinagdaanan nila noon. Kaya araw-araw, mas pinagbuti niya ang serbisyo. Ngumingiti siya sa bawat customer. Tinitiyak niyang sulit ang bawat bayad ng tao. Kapag may mahirap na estudyanteng kulang ang pera, hindi niya ito ipinapahiya. Ayos lang, bayaran mo na lang sa susunod, madalas niyang sabihin. Dahil doon, dumami ang mga taong bumabalik sa kanyang pwesto. Hanggang sa unti-unti nang nakilala ang kanyang maliit na kainan. Makalipas ang ilang taon, nakapagbukas siya ng mas malaking restaurant. Sumunod pa ang isa,
Hanggang sa naging isa na ito sa pinakasikat at pinakapinupuntahang restaurant sa lungsod. Marami ang humanga sa tagumpay ng negosyong pagmamay-ari ng isang misteryosong tao na bihirang magpakita sa publiko. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagbago si Edgardo. Simple pa rin siyang manamit. Mas gusto niyang maglakad ng tahimik kesa magyabang ng kayamanan. Kahit may pera na siya, hindi niya nakalimutan ang panahong kulang siya ng 10 piso sa kantin. Isang gabi, matapos ikutin ang kanyang restaurant, tahimik siyang naupo sa isang sulok habang pinagmamasdan ng masasayang customer. Napangiti siya, hindi dahil mayaman na siya, kung hindi dahil natupad na niya ang kanyang pangarap na makagawa ng lugar kung saan walang taong huhusgahan dahil sa kanilang estado sa buhay. Ngunit hindi niya alam na malapit na niyang makaharap muli ang mga taong minsang tumawa at nanghamak sa kanya noon. Lumipas ang maraming taon mula nang huli silang magkita-kita bilang magkakaklase. Abala na ang bawat isa sa kani-kanilang buhay at trabaho. Ngunit isang araw, gumawa si Mark ng group chat para sa kanilang dating barkada. "Reunion naman dyan oh. Tagal na nating hindi nagkikita-kita." Mensahe nito. Agad namang sumang-ayon sina Rolly at June. Si Carmina naman ay masayang nag-react at nagmungkahi ng isang cafe sa Tagaytay para raw masosyal. Tahimik lamang si Edgardo sa group chat. Halos hindi siya nagme-message. Nang makita ni Mark na online ito, agad niya itong tinaga. "Uy Edgardo, sumama ka naman. Libre mo kami ha." Biro nito. Nagsend pa si Rolly ng laughing emoji. Maya-maya, simpleng reply lamang ang isinagot ni Edgardo. "Sige, kung makakaluwag si schedule." Nang araw ng reunion, isa-isang dumating ang mga barkada sa cafe. Naunang dumating sina Mark, Rolly at Carmina na halatang pinaghandaan ang pagsusuot ng mamahaling damit at accessories. "Ayos ah, parang successful na successful tayo ah." Natatawang sabi ni Mark habang inaayos ang mamahalin nitong relo. "Siyempre naman," dagdag na Rolly. "Hindi tulad ng iba dyan." Napangiti si Carmina, ngunit walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas nung dumating si Edgardo. Simple lamang ang suot nitong polo at pati na rin ang maong pants. Wala itong mamahaling relo o branded na gamit. Malinis tignan, ngunit sobrang simple kumpara sa iba. Nagkatinginan kaagad sina Mark at Rolly. "Pare, hanggang ngayon simple pa rin ang pormahan mo ah." Biro ni Mark. "Akala ko naman yayaman ka na," dagdag ni Rolly habang natatawa. Ngumiti lamang si Edgardo at umupo. "Ayos lang naman ako," kalmado niyang sagot. Dumating rin si June na mukhang nahihiyang sumabay sa pang-aasar ng dalawa. Sa totoo lang, matagal na niyang gustong humingi ng tawad kay Edgardo dahil sa mga ginawa nila noon. Ngunit hindi niya alam kung papaanong magsisimula. Habang nagkikwentuhan, halos si Mark lang ang nagsasalita. Ikinuwento nito ang kanyang sasakyan, negosyo, at mga taong nakakatrabaho raw niya. Panay rin ang pagpapakita niya ng mamahaling cellphone at litrato ng mga lugar na napuntahan na niya. Paminsan-minsan ay sinisingit niya ang pagtatanong kay Edgardo. "So ikaw, anong work mo ngayon?" tanong ni Mark. "Negosyo rin," maikling sagot ni Edgardo. "Talaga? Anong negosyo naman?" tanong naman ni Carmina. "Food business," sagot niya habang umiinom ng kape. "Ah, maliit na kainan?" mabilis na tanong ni Rolly. Hindi kaagad sumagot si Edgardo. Bahagya lamang siyang umiti. "Pwede na rin," sabi niya. Dahil doon, lalong naniwala sina Mark na hindi gaanong umasenso si Edgardo. Habang tumatagal ang usapan, unti-unting bumabalik ang dating ugali ng barkada. Parang bumalik sila sa panahon ng kolehiyo kung saan si Edgardo ang madalas gawing katatawanan. Minsan ay napapansin niyo ni Carmina, ngunit hindi siya nagsasalita. Pagkatapos nilang magkape, biglang nagsalita si Mark. "Alam nyo,
May sikat na bagong restaurant sa city. Doon tayo mag-dinner. Sambit ni Mark. Ayun ba yung sobrang mahal daw? Tanong naman ni Rolly. Oo, masarap daw ang pagkain doon pero grabe ang presyo. Mayabang nasabi ni Mark bago tumingin kay Edgardo. Biglang napangisi si Rolly na tila may naiisip. Edgardo, ikaw naman manlibre ha. Reunion naman natin eh. Nagkatinginan sina Mark at Rolly at halos mapatawa. Alam nilang mamahalin ng restaurant na iyon. Sigurado silang hindi kakayanin ni Edgardo ang bill. Plano nilang mapahiya ito tulad ng dati. Napansin ni June ang makahulugang tinginan ng dalawa. Pre, wag na siguro, mahina niyang sabi. Ngunit agad siyang pinutol ni Mark. Ano ka ba? Kaibigan naman natin si Edgardo eh. Tahimik lamang si Edgardo habang nakatingin sa kanila. Pagkaraan ng ilang segundo, tumango siya. Sige, payapa niyang sagot. Tara. Hindi alam ng barkada na ang restaurant na balak nilang gamiting pangpahiya kay Edgardo ay ang mismong restaurant na pagmamay-ari nito. Pagsapit nga ng gabi, dumating ang grupo sa pinakasikat na restaurant sa lungsod. Mula pa lamang sa labas ay kapansin-pansin na ang ingranding disenyo nito. Kumikinang ang malalaking chandelier sa loob habang maayos namang nakapila ang mamahaling sasakyan ng mga customers sa parking area. Napahinto si na Mark at Rolly sa pagtingin sa paligid. Grabe, ibang level pala talaga rito, bulong ni Rolly. Siyempre, mayabang na sagot naman ni Mark kahit halatang ngayon lang rin siya nakapasok sa ganoong klaseng restaurant. Dito kumakain ng mga mayayaman. Tahimik lamang na naglalakad si Edgardo sa likuran nila. Tulad pa rin ng dati, simple lamang ang kanyang suot. Kaya halos hindi siya mapansin ng ibang customer. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng receptionist. Good evening, sir. Magalang nitong bati. Bahagyang tumingi ng receptionist kay Edgardo at tila nagulat ng kaunti. Ngunit agad rin itong ngumiti ng magalang. Welcome po. Hindi yun napansin ng barkada dahil abala sila sa paghanga sa mamahaling interior ng restaurant. Pare, mukhang isang buwan kong sweldo ang pagkain dito, pabirong sabi ni Rolly. Napangisi si Mark habang palihim na sumisilip kay Edgardo. Okay lang yan, may manlilibre naman eh. Dinala sila ng waiter sa isang VIP table, malapit sa malaking glass window. Maganda ang tanawin ng city lights mula roon. Pagkaupo nila, agad na kinuha ni na Mark at Rolly ang menu. Nanlaki ang mga mata nila sa presyo. Grabe, napakamahal, bulalas ni June. Ngunit sa halip na umatras, lalo pang naengganyo si na Mark. Order na tayo ng bestseller nila, sabi nito. Isa-isang nag-order ang barkada ng pinakamamahaling steak, seafood platter, imported wine, at desserts. Dagdagan mo na nga rin ng lobster, sabi ni Rolly, doon sa may waiter. Minsan lang naman eh, pahabol nito. Tahimik lamang si Edgardo habang nakikinig. Sir, kayo po, magalang na tanong ng waiter sa kanya. Same as usual, simpleng sagot niya. Bahagyang yumuko ang waiter bago ito umalis. Hindi napansin ni na Mark ang makahulugan tingin ng waiter kay Edgardo. Habang hinihintay ang pagkain, nagsimula na namang magyabang si Mark. Kung tutuusin, diskarte lang talaga para yumaman, sabi nito habang hinihigop ang wine. Oo nga eh, dagdag naman ni Rolly. Yung iba kasi hanggang pangarap lang. Alam nilang pinapatamaan nila sa Edgardo. Ngunit tulad ng dati, hindi ito pumapatol. Para sa akin, ang importante ay masaya sa ginagawa. Kalmadong sagot ni Edgardo. Mas masaya kung maraming pera, natatawang sabi naman ni Mark. Napansin ni June na tila hindi komportable si Carmina sa usapan. Paminsan-minsan ay sumusulyap ito kay Edgardo na parang nahihiya na sa ginagawa nila. Ilang minuto pa'y dumating na ang kanilang pagkain. Halos mapuno ang buong mesa sa dami ng in-order ni na Mark. Sulit na sulit,
Masayang sabi ni Rolly habang kinukuhanan ng litrato ang pagkain. At habang kumakain, lalong lumakas ang loob ni na Mark na maliitin itong si Edgardo. Pre, sigurado ka bang kaya mo tong bayaran? Biro ni Mark habang tinuturo ang pagkain. Baka mamaya maghugas tayo ng plato rito ha. Dagdag ni Rolly sabay tawa. Napangiti lamang si Edgardo habang mahinahong hinihiwa ang kanyang steak. Okay lang, sagot niya. Minsan lang naman eh. Lumalalim ang gabi habang patuloy sa pagkain at kwentuhan ng grupo. Ngunit habang tumatagal, nagsisimula ng kabahan si June. Halata kasi niyang parang walang epekto kay Edgardo ang mga pang-asar nila. Parang may kakaibang kumpiyansa ito. Nang matapos silang kumain, dumating ang waiter, dala ang bill na nakalagay sa isang mamahaling leather folder. Maingat itong inilapag sa mesa. Agad namang napatingin sina Mark at Rolly kay Edgardo. Eto na, nakangising sabi ni Mark. Reunion treat mo sa amin. Dahan-dahang binuksan ni Edgardo ang bill. Tahimik ang buong mesa habang hiniintay ng barkada ang reaksyon niya. Sigurado silang mamumutla ito sa sobrang laki ng halaga. Ngunit ilang segundo ang lumipas, ngumiti lamang si Edgardo at doon nagsimulang magtaka ang lahat. Tahimik na nakatingin sina Mark, Rolly, June at Carmina kay Edgardo habang hawak nito ang leather folder na naglalaman ng bill. Halos hindi makahinga si Rolly sa pananabik. Sigurado siyang anumang oras ay mapapahiya si Edgardo. Sa dami ng in-order nila, tiyak na aabot iyon sa napakalaking halaga. Ngunit imbes na kabahan, mahinahon lamang na isinara ni Edgardo ang folder at inilapag ito sa mesa. Okay lang ba ang pagkain? Kalmado niyang tanong. Nagkatinginan ng barkada. Anong sabi mo? Okay lang ba? Nagtatakang ulit ni Mark. Hoy pare, nakita mo ba kung magkano ang bill natin? Tumango si Edgardo. Oo, may kakaiba sa tono nito. Parang hindi man lamang naapektuhan. Napakunot ang noo ni Mark. Di bayaran mo na. Nakangising sabi ni Rolly. Ngumiti lamang si Edgardo bago bahagyang tumingin sa malayo. Manager, tawag niya. Halos sabay-sabay na napalingon ang barkada nang makita ang isang lalaking naka-Amerikana na mabilis na lumapit sa kanilang mesa. Mukha itong mataas ang posisyon dahil maging ang ibang staff ay magalang na yumuyuko rito habang naglalakad. Pagdating sa harap nila, agad itong bahagyang yumuko kay Edgardo. Good evening po, Boss Edgardo. Magalang nitong bati. Parang natigilan ang oras sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Mark at Rolly. Ano raw? Boss Edgardo? Tama ba ang pagkakarinig ko? Halos pabulong na sambit ni Carmina. Tahimik lamang si Edgardo habang nakaupo. Kamusta po ang service ngayong gabi, boss? Tanong muli ng manager. Mabuti naman, sagot na Edgardo. Siguraduhin niyo lang na maayos ang experience ng mga bisita natin ha. Of course, boss. Masusunod po. Hindi makapagsalita ang barkada. Pakaramdam nila'y may mali silang naririnig. Sandali, nanginginig na sabi ni Mark. Anong ibig sabihin nito? Bahagyang tumingin sa kanya ang manager. Si Boss Edgardo po. Siya po ang owner ng restaurant na ito. Parang pinuhusan ng malamig na tubig ang buong grupo. Napatayo si Rolly sa gulat. Anong owner? Tahimik na tumango ang manager. Siya po ang nagtatag ng restaurant na ito. Napatakip ng bibig si Carmina, habang si June may napayuko lamang. Hindi makapaniwala si Mark. Muli itong tumingin kay Edgardo, mula ulo hanggang paa. Tila pilit na inuunawa ang sitwasyon. Ang simpleng lalaking minamalit nila buong gabi. Ang lalaking akala nila hindi makakabayad ay siya pa pala ang may-ari ng isa sa pinakamahal at pinakasikat na restaurant sa lungsod. At mas lalo silang nahiya nang mapansing kilalang kilala sa Edgardo ng lahat ng mga empleyado. Habang dumaraan ang ibang staff, magalang silang bumabati rito. Good evening po, boss.
Welcome back po, boss. Tahimik lamang na tumutugon si Edgardo sa kanila. Walang yabang, walang pagmamataas. Para bang normal na lamang ang lahat. Naramdaman ni Mark ang matinding hiya. Naalala niya ang lahat ng pangungutya nila noon. Ang mga tawanan, pangmamaliit, at panghusga kay Edgardo. At ang lahat ng iyon ay dahil lamang sa simpleng pananamit nito. Ngayon, gusto niyang lamunin siya ng lupa. Boss, muli pang sabi ng manager, ipapahanda ko na po ba ang complimentary dessert para po sa inyong mga bisita? Napakurap si Rolly. Complimentary? Ngumiti ang manager. Opo, lahat po ng in-order ninyo ngayong gabi ay sagot na ng restaurant. Sagot po ni boss. Halos hindi makatingin si Mark kay Edgardo. Imbes na gantian sila o ipahiya, kabaliktaran pa ang ginawa nito. Tahimik na isinara ni Edgardo ang bill folder at iniabot iyon sa manager. Maraming salamat, mahinaon niyang sabi. Walang anuman po boss. Pagkaalis ng manager, nabalot ng matinding katahimikan ng mesa. Wala ni isa sa kanila ang makatingin ng diretso kay Edgardo. Hanggang sa tuluyang magsalita si June. Edgardo, pasensya na. Mahina ngunit puno ng pagsisisi ang boses nito. Napapuntong hininga si Carmina. Tama siya. Sobra kami noon. Tahimik lamang na nakatingin si Edgardo sa kanila. Samantala si Mark, na dating pinakamayabang sa kanilang grupo, ngayon ay hindi na malaman kung papaanong harap sa lalaking matagal nilang kinutya at minaliit. Nanatiling tahimik ang buong mesa matapos umalis ang manager. Kanina lamang ay puno ng tawanan at pang-aasar ang paligid. Ngunit ngayon ay tila walang gustong magsalita. Nakayuko si Rolly habang paulit-ulit na pinipisil ang baso ng tubig. Si Carmina na may halatang nahiya at hindi makatingin ng diretso kay Edgardo. Samantalang si Mark, na dati napakataas ang tingin sa sarili, ngayon ay tahimik na nakaupo na para bang nawalan ng boses. Si June ang unang muling nagsalita. Pre, hindi namin alam. Mahina nitong sabi. Ngumiti ng bahagya si Edgardo. Wala yun, ayos lang. Mas lalo iyong nagpabulong sa iya ng barkada. Kung ibang tao siguro ang nasa sitwasyon niya, baka matagal na silang pinahiya o pinagmukhang katawa-tawa. Ngunit si Edgardo, nanatiling kalmado. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Carmina. Kanina ka pa namin pinapahiya. Bahagyang sumandal si Edgardo sa kanyang upuan bago tumingin sa malaking bintana ng restaurant. Hindi ko naman kailangang patunayan ang sarili ko sa ibang tao, sagot niya. Natahimik silang lahat. Simple lamang ang sinabi niya, ngunit tumama iyon sa konsensya ng bawat isa. Napabuntong hininga si Mark bago yumuko. Pasensya ka na, Edgardo ha, sabi nito. Masyado kaming naging mayabang. Tahimik na tumango si Edgardo. Wala yun, matagal na yun, huwag niyo nang isipin. Ngunit hindi pa rin mapakali si June. Pero bakit? Bakit hindi ka nagbago? Tanong nito. At bakit hindi ka nagalit? Pahabol pa niya. Kung ako siguro ang nasa kalagayan mo ngayon, baka ipinagyabang ko na ang lahat. Napangiti si Edgardo. Alam ko kasi ang pakiramdam ng minamaliit. Sagot niya. Ayokong maramdaman yun ng ibang tao. Biglang bumalik sa isip nila ang dating Edgardo noong kolehiyo. Ang tahimik na binatang palaging mag-isa, laging tinatawanan dahil sa lumang damit. At pati na rin kakulangan sa pera. Habang sila noon ay abala sa panghusga, si Edgardo pala ay tahimik na lumalaban sa buhay. Hindi naging madali ang lahat, patuloy niya. Naghugas ako ng plato, naglinis ng kusina, halos walang tulog noon. Minsan nga gusto ko nang sumuko eh. Tahimik na nakikinig ang buong barkada. Pero naisip ko, kung hayaan kong sirain ako ng pangmamalit ng ibang mga tao, habang buhay na lamang akong mananatili sa baba. Napayuko si Carmina. Naalala niya kung papaano niyang minsang sinabi noon na sayang si Edgardo dahil mahirap lamang ito.
Ngayon, siya mismo ang naiiya sa naging ugali nila. Ang totoo, dagdag ni Edgardo, hindi pera ang sukatan ng tagumpay. Napatingin sa kanya si Mark. Kung hindi ano? Tanong nito. Tao ka pa rin. Sa huli, tao ka pa rin kahit umasenso ka na. Muling natahimik ang grupo. Lalong naramdaman ni Mark ang hiya. Dahil kung tutuusin, mas marami siyang pera noon kesa kay Edgardo. Ngunit siya itong puno ng yabang at pangmamaliit. Samantalang sa Edgardo, kahit narating na ang tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dessert na ipinahanda ng restaurant. Maayos iyong inilapag ng waiter sa mesa bago magalang na umalis. Tikman nyo, sabi ni Edgardo. Specialty namin yan. Nagkatinginan ng buong barkada bago bahagyang umiti si June. Sa unang pagkakataon buong gabi, naging magaan muli ang pakiramdam ng mesa. Hindi dahil sa pagkain o sa mamahaling lugar, kung hindi dahil sa unti-unti nilang nakikita ang tunay na pagkatao ni Edgardo. At doon nila napagtanto na kaya pala siya naging matagumpay. Hindi lang dahil sa sipag, kung hindi dahil kahit gaano kabigat ang pinagdaraanan niya, hindi niya hinayaang maging masama ang kanyang puso. Habang pinagmamasdan sila ni Edgardo na tahimik nang kumakain ng dessert, napangiti siya ng bahagya. Hindi dahil napahiya niya ang mga dating nanghamak sa kanya, kung hindi dahil umaasa siyang may natutunan sila mula sa gabing iyon. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing iyon sa restaurant. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Mark, Rolly, June at Carmina ang nangyari. Para bang may malaking sampal ng realidad na gumising sa kanila. Lalo na kay Mark. Sanay siya ang pinakamayabang sa grupo. Siya ang laging may ipinapakitang mamahaling gamit at malalaking kwento. Ngunit nang gabing malaman niyang si Edgardo pala ang tunay na may-ari ng restaurant, doon niya unang naramdaman na maliit pala ang tingin niya sa tagumpay. Samantala, si June ay nagsimulang makipag-ugnayan kay Edgardo paminsan-minsan. Hindi para may hingin, kung hindi gusto niyang bumawi bilang kaibigan. Isang araw, nag-iiya si Edgardo ng simpleng tanghalian sa restaurant nila. Pagdating ni June at Carmina, datat na nilang nakapolo lamang at simpleng pantalon si Edgardo, habang tumutulong na mag-ayos ng mesa kasama ang mga staff. Pare, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Gulat na tanong ni June. Napangiti si Edgardo. Trabaho pa rin yan. Hindi porket owner na ako, uupo na lang ako buong araw. Napailing si Carmina habang nakatingin sa kanya. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagyayabang? Para saan pa? Natatawang sagot na Edgardo. Hindi naman nadadala ang pera sa ugali. Habang nag-uusap sila, dumating si Mark, ngunit ibang-iba ito kumpara noon. Tahimik ito at halatang problemado. Okay ka lang ba? Tanong ni Edgardo. Napabuntong hininga si Mark bago naupo. Sa totoo lang, hindi. Nagkatinginan sina June at Carmina. Doon inamin ni Mark na nalugi na ang maliit niyang negosyo dahil sa maling desisyon at sobrang yabang. Marami rin siyang nakaalitan dahil masama ang kanyang ugali. Akala ko dati, sapat na yung magmukhang successful ka. Mapait niyang sambit. Pero nung ako na yung nawalan, saka ko na-realize kung gaano ako kasama sa ibang tao. Tahimik na nakikinig si Edgardo. Pasensya ka na talaga, dagdag ni Mark. Lalo na noon. Ngumiti ng bahagya si Edgardo. Wala yun. Ang importante natuto tayo. Hindi inaasahan ni Mark ang naging sagot nito. Akala niya'y isusumbat ni Edgardo ang lahat ng ginawa nila noon. Ngunit tulad pa rin ng dati, wala siyang maramdaman na galit mula rito. Sa halip, inalok pa siya ni Edgardo ng tulong. Kung gusto mo pare, sabi niya, pwede kang magsimula ulit. Kailangan ko rin ng taong mamamahala sa bagong branch na bubuksan namin. Nanlaki ang mga mata ni June at Carmina. Sigurado ka ba? Gulat na tanong ni Mark. Tumango si Edgardo. Lahat naman deserving ng second chance.
Halos hindi makapagsalita si Mark. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakatagpo ng taong may ganoong klase ng kabutihan. Lumipas pa ang mga buwan at unti-unting nagbago ang barkada. Si June ay naging mas responsable na at mas maingat ang pakikitungo sa tao. Si Carmina na may natutong wag husgahan ng tao base sa estado ng buhay. Samantala, si Rolly na dati sunod-sunuran lamang sa pang-asar ay nagsimulang magtrabaho ng maayos at umiwas sa kayabangan. At si Mark, unti-unti niyang binago ang kanyang sarili habang nagtatrabaho sa ilalim ng pamamahala ni Edgardo. Isang gabi, muling nagsama-sama ang dating magkakaibigan sa parehong restaurant. Ngunit iba na ang pakiramdam ngayon. Wala nang pangmamaliit, wala nang pagyayabang. Simpleng tawanan at kwentuhan na lamang habang nagsasalo sila sa hapag. At habang pinagmamasdan sila ni Edgardo, napangiti siya ng tahimik. Hindi dahil napatunayan niyang mas matagumpay siya kaysa sa kanila, kung hindi dahil nakita niyang posible palang magbago ang tao kapag natuto silang magpakumbaba. At sa gabing iyon, tunay nilang naunawaan na ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ay hindi ang pera o estado, kung hindi ang maputing pusong nananatiling mapagpakumbaba kahit naabot mo na ang tuktok ng tagumpay. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na hindi dapat husgahan ng tao base sa itsura, damit o estado ng buhay. Ipinapakita ni Edgardo na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, kababaang loob at mabuting puso, maabot ang tunay na tagumpay. Kahit nakaranas siya ng pangmamaliit, pinili pa rin niyang magpatawad at tumulong sa iba. Sa huli, napatunayan na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kung hindi mabuting pagkatao at respeto sa kapwa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!